What's up, everyone? Welcome to Alter Ego. I'm your host, Migo. And our guest today is someone that you already know from our previous shows. He is a gaming creator whose passion for video games, comics, and collectibles has connected him with thousands of fellow geeks online. But beyond gaming, he's also a musician, singer, and music producer who writes and releases his own music, blending his love for storytelling and sound, including his tracks called Oras and Hindi Ito Harana, showcasing another side of his creativity as both a songwriter and producer. Ivan represents a generation of creators who refuse to be boxed in just one identity. Today, we're diving into all of it. The games, the music, the geek culture, and the journey that ties everything together. He is talented, he is super creative, and above all, he is my good friend. Please welcome, Evanders! Yay! Ganda ng intro. Ayos ba? Ayos yung intro, pre. First time ko makarinig ng intro na tungkol sa akin. Dapat masanay ka na doon, pare, kasi congratulations. Recently kasi si Ivan, nung nag-start yung Resident Evil. Oh, yeah. Tapos gumawa ka ng buong kwento. Oo. Tapos bigla na lang sumabog yung views mo, pare. Bigla talaga. Dude, can you, before we go to the icebreaker, feeling ko yun yung pinaka gusto malaman ng audience natin eh. Like, can you walk us through doon sa ginawa mo yung show, ginawa mo yung script mo, ginawa mo yung buong kwento, tapos syempre pinost mo. And then the next day, boom, sumabog siya. Like, can you talk to us about the experience of going viral after not knowing kung it's gonna work or not? Right. So, nung ginawa ko yung first episode pare ng buong kwento, yung kay Marvin Brana. Shout out Marvin. Marvin Brana. Parang totoo na. Wala naman, patay na siya doon sa kwento eh. Spoiler. Pero kahit nung ginawa ko siya pare, wala naman talaga akong intention na parang kailangan ko to gawin kasi kailangan kong padamihin yung follower count ko. Ginawa ko lang talaga yung buong kwento kasi naisip ko nung nilaro ko yung Resident Evil Requiem, na parang ganda nung backstory na dinagdag nila dun sa character na to dun sa game na yun. So, parang pinaghalo ko yung natutunan ko dito sa atin, sa company. If hindi nila alam, nagtrabaho ako dito sa Unbox. Talaga? Dito sa sa Versus Free ko ginawa. Shout out Chief, baka naman. Tao dyan. Yun nga, tapos pinag-alo ko lahat na natutunan ko, tapos eventually, yung voice acting, yung content creation, nilagay ko sa buong kwento. Tapos pare, naagulat yun kasi nagja-jogging ako noon, tapos nakita ko nag 100K nung first night na kagad. Tapos nakita ko yung follower count ko, tumataas. So sabi ko, okay, posible palang umangat na ganito. Hindi ko ina-expect talaga. Wala akong balak ituloy talaga yung content creation. Ginagawa ko siya for fun. Tapos sabay biglang ganun. Ayun, nandito na tayo ngayon dahil sa content. So basically, what you're telling us, Ivan, is that yung ginawa mo yung content na to, wala kang intention to go viral or anything. Wala. Kumbaga, you just wanted to do this particular content kasi as a fan of the Resident Evil series, nakita mo na parang, uy, gusto ko pag-usapan to. Oo, parang on and off ako kasi sa content creation eh. Parang na-enjoy ko siya. Parang gusto ko lang ng creative outlet. So, kaya ako siya ginawa. Yun nga, parang gulat ako na biglang yun na pala yung nagpakilala sa page. Anong unang sinabi mo nung nakita mong nagte-trend or nagva-viral na yung pinost mong unang Resident Evil buong kwento? Hindi ko alam, pwede ko sabihin dito. Pwede mo sabihin! Sabi ko, ano to, men? Legit, parang nag-aalakad siya, jogging ako, nag-check ako kasi daming notification. Sabi ko, ano to? Pag ganun talaga ako. Dapat chinek mo yung pulso mo, pare baka hinimatay ka na. Pero, moving forward, Ivan, doon na tayo sa talagang icebreaker natin. Right. Which is, Ivan, what are you currently obsessed with right now? Wow, okay. Sige, ang masasabi ko ngayon, talagang paulit-ulit ako nag-aaral, tsaka nanonood ng mga videos ng mga content creators na successful para i-grow yung YouTube ko. Sobrang obsessed ko ngayon sa pag-grow ng mga channels ko or tsaka ng mga pages ko kasi ang tawag dyan, parang alam ko na ito na yung magiging buhay ko eh. Kasi nandito na eh. Ito na yung binigay sa akin eh. Kumbaga, hinakap mo na yung parang realidad na I'm a content creator. Yes, oo. So, ayun, yung sobrang wala akong ginawa kundi mag-aral ng YouTube ngayon. So, shout out din kay JC Caloy kasi siya yung nagsabi sa akin na mag-focus doon. So, yun.
So, with regards to sinabi mo na parang right now, all in ka na sa content creation. What's the end goal? Parang ano ba yung, syempre we all know na yung simula, content creation is fun. Yes. Diba? Kasi it's an outlet, we get to tell stories of our interests. But being a content creator kasi you cannot just, hindi pwedeng yun lang yung paghahawakan mo eh, para tumagal, di ba? Kasi, siyempre, eventually, diba, dumadagdag bills natin, eventually, kailangan natin mag-support ng ibang tao, ng partners natin, ng family natin. Totoo. So, as someone who has embraced the content creator world or opportunity, ano yung nakikita mong trajectory or yung gusto mong mangyari in the future? Kasi right now, all in ka na sa content creation. Like, so what's next? Kumbaga, anong gusto mong i-build? Anong gusto mong gawin? Anong legacy ba nito? Right. Good question, pare. Ako ever since kasi, so Shoutout ChatGPT sa question. yung Joke lang. yung ano kasi, yung goal ever since nag-start ako ng content creation, hindi nagbago yun. Nung nag-start tayo ng 2020, so para sa mga hindi nakakaalam, kasama ko si Migo, matagal na kami magkaalala. High school batchmates kami, grade school batchmates kami. So, nung nag-start kami gumawa ng content ng 2020 or 2021, dun sa podcast namin na Tambayang Talong noon, ang goal ko talaga is magkaroon ako ng media outlet na parang IGN. Yung Talong Gaming pa yun. Di ko naalala mo yung TG, di ba? Talong Gaming. So hanggang ngayon, yun pa rin yung goal ko in mind. Magkaroon ako ng sariling media outlet na parang pinaghalo-halo yung Kinda Funny Games, yung IGN, yung G4 TV, Attack of the Show, yung mga ganyan. So yun Pero talaga. on a Smaller local scale. setting. Local setting tsaka sa smaller scale. Yun talaga yung gusto kong magkaroon. Kaya ako napapansin nyo yung content ko, nagre-revolve around reviews, news, previews, ganyan, tsaka yung mga story time content. So yun. So basically, what you want to do is to create a platform, a media company, so that other content creators in the future can potentially benefit in that legacy. Yes. Parang hopefully ma-put on ko yung mga susunod na content creators in terms of dun sa mga I wanna say AAA games kasi alam ko sikat ngayon sa atin mga mobile games, mga esports ganyan. Pero ako very passionate ako about video games na very story driven. So yun yung gusto kong ipakita sa audience sa Pilipinas na may mga ganitong klaseng games na parang baka pag nakita nyo sila, gusto nyo rin sila laruin kasi magaganda yung gameplay ng iba, hindi ko naman sasabi lahat. Pero ayun, yun yung gusto ko ipakita sa audience dito sa Pilipinas. Specifically dun sa community na meron ako. Speaking of gaming and content creation, so when I check content creators, digital creators online, particularly sa gaming, like gaming creators, parang nagiging sobrang competitive siya. Kasi Totoo. ang dami. Diba? Ang na. dami, iba-ibang atake, iba-ibang gimmick, Right. iba-ibang language. So, what do you think most people misunderstand about being a gaming creator in the Philippines? Madali siyang gawin. Na kailangan mo lang maglaro tapos sisikat ka. Parang, kasi iba ine-expect nila, maglalaro ako. For streamers to specifically. Kasi doon din ako nag-start, nag-stream ako. Parang maglalaro lang ako, tapos eventually mapapansin ako ng tao kung magaling ako. I think, posible yun, na kung sobrang galing mo talaga. Pero isipin mo rin, gaano karami ba yung magagaling na tao sa esports? So yung dapat yung goal mo, ang dapat iniisip ng mga tao doon is yung content creation is about entertainment. Hindi siya about yung gusto mo lang maglaro tapos eventually mapapansin ka ng tao, hindi siya ganun. So feeling ko yun yung isa sa malaking hindi naiintindihan ng mga tao na at least gusto pumasok sa content creation sa video games. So basically what you're saying is that yung akala ng mga nanonood ng gaming creators as to be a successful gaming creator, kailangan mo maging sobrang galing. Hindi ako Mali yun. Ako banu ako sa mga laro, men. Kaya hindi nga ako naglalaro, lagi ako inaasar nila JC tsaka inaasar kami ni Kuya Balls na hindi kami naglalaro ng Sekiro, yung mga Soulsborne, mga Souls-like games, yung mga mahirap na games. Banu ako maglaro Pero I think yun nga katulad na sinabi ko,
parang magbibigay ka ng value in terms of siguro education sa lore, education dun sa gameplay, sa mechanics ng isang laro, kung what sets them apart from the other games. Ganun ganun ko siya iniisip kesa dun sa kailangan magaling ako, mataas rank ko sa esports, hindi ko siya ganun iniisip. Gets. Tsaka dapat hindi ganun iniisip ng mga tao in terms of creation. Kumbaga, you're saying na if you want to get into gaming content creation, hindi lang yung skill as a gamer yung i-offer mo dapat. Hindi. There should be information in what you're playing, Oo. yung lore, even yung sarili mong kung bakit mo gusto yung game, di ba? Like, yung perspective mo kung bakit mo gusto yun. So, the entertainment value is also there. Yun talaga very big factor ang kung gaano ka entertaining sa tao kasi yun yung value na binibigay mo as content creators. That's right. Speaking of content creators, pare, let's be real. Kasi, hindi ko naman sinasabi na veteran tayo. Diba? Parang if anything, pototoy. Bata pa Oo, totoy pa tayo sa content creation. Pero, ang gusto ko itanong at gusto ko i-explore is that, do you think we're entering in the era of fake content creators? Yung mga taong, hindi lang sa gaming yung mga taong gagawa akong content about so-and-so, about this particular topic, pero wala naman talaga silang alam. Do you think andun na ba tayo? Patungo ba tayo doon? And also, anong opinion mo? At saka ako, I'll also tell my opinion on like fake content creators. Okay. May hirap pumasok sa isang niche na hindi mo talaga alam, pare. I mean, pwede mo siya aralin, pero lalabas yung kung gaano ka-genuine about sa isang bagay. Tapos feeling ko, again, all about entertainment yung content creation. Sa space ko at least, iba kasi education. Pero sa space ko na gaming, parang makikita nila kung hindi ka genuine na gusto mo yung ginagawa mo. 'Di ba? Parang kung hindi mo alam yung sinasabi mo, mabilis i-call out ng mga tao. Kasi yung audience naman, hindi sila tangay. 'Di ba? Matalino ang audience, mabilis sila mapipick up kung talagang alam mo yung sinasabi mo. Kasi minsan ako rin, hindi naman ako perfect na content creator. Minsan, pag may mali ako na feeling nilang mali ako sinasabi nila sa comments ko. Sila. 'Di ba? So, pagka talagang nakita nila na puro mali yung sinasabi mo, tapos wala kang alam, ang tawag nga ng mga generation ngayon, LARPer. Yung mga LARPer. Mga LARPers. Makikita at makikita nila. So, ako, kung pwede mo siyang itry, parang pwede mo siyang gawin na parang lang pampasikat sa una, pero yung question doon is gaano ka tatagal. Oo. Doon sa sa space na yan. Ako yung opinion ko sa fake content creators, pare, sa mga LARPer content creators, is parang, bakit? Alam mo yun, parang, kasi ako, the way I see, ewan ko, like for myself, parang, kung magla-LARP ka lang as a content creator, don't you have better things to do? Alam mo yun? Parang, kasi, di ba, the intention of LARPing online, on being a content creator, is parang sumikat. So to say, di ba, sumikat, build like a brand or whatever. But like, you can do that elsewhere kung saan ka talaga interesado. Di ba, kunwari, if you're into, for example, fitness, like ako, I really like in fitness, edi like, mag-fitness content creator ka na lang. Or, maging coach ka, di ba? Maging dietitian ka, nutritionist. There's a lot of, parang, hindi content creation yung only thing para maging masaya at successful ka sa mundo ngayon. So kung magla-LARP ka lang, like you're just absolutely wasting your time. And I don't understand the fixation of people to be famous. I don't want to be famous. Alam mo yun, parang, leave me alone! Gusto ko na sa bahay lang ako, kasama yung aso ko tsaka asawa ko. Tapos, kung gusto ko mag-gym, ayoko na nga mag-gym publicly. Gusto ko na mag-gym ako sa bahay, pare. Alam mo yun, parang, so hindi ko talaga mag-gets yung mga LARPer content creators kasi what's the point of getting famous? What's the point of being exposed, overly exposed? Kung, ano ba ang habol mo, di ba? Oo, parang gusto ko mag-piggyback dun sa point mo, pare, in terms of yung gusto na yumaman. Pare, sasabi ko sa inyo ngayon, ang baba ng kinikita sa Facebook. Ang kailangan nyong isipin. 3 taon na ako sa ukay-ukay bumibili. Parang masyado yung, wag kong iisipin niyo yung pera, hindi kayo tatagal. You're in it for the wrong reasons. If you're thinking about it on money. Kasi kung hindi nyo na-enjoy. Pero don't get me wrong, gusto ko ng pera. May kanya-kanya tayo mga binabayaran, may kanya-kanya tayo na Gusto ko talaga ng pera. Pero kung gagawin nyo lang yan para sumikat,
parang baka hindi kayo tumagal. Yun yung Tsaka baka masasabi. mabaliw lang kayo, dude. Like, honestly, eto like off topic, gago, nakakabaliw to be overly exposed in social media. Oo, man. Kailangan mo rin ng break minsan Oo, talaga. as in like ako, like trying to run versus and all of that. Parang nung simula masaya, parang 1 million views. Oo, oo. 2 million views. 20 million views. Tapos parang naging ano na lang siya eh, yung parang so what? Oh, Alam mo gets. yun, parang hindi nagbago yung mundo ko, hindi nagbago yung mundo ng mga mahal ko sa buhay. Kahit ilang million views pa to, kahit anong million pa, parang it really, alam mo yun, parang it really puts things in perspective. Na parang, ano bang importante sa'yo? Diba? Gets. Parang, and doon mo rin makikita yung tipong, like, kailangan alam mo talaga yung measurement ng success for you. Kumbaga, is success for you 20 million views? Or is it not caring what other people think? Or is it just enjoying when you wake up in the morning, hindi mo iniisip yung content, hindi mo iniisip yung numbers? Because like, I don't know, parang for me, feeling ko, what I don't like about the social media era, especially as a content creator, parang nadadilute yung reality mo eh. Alam mo, Gets. Go. diba? Parang it really nagiging fake yung perspective mo on life. And I feel like a lot of people fall into that trap na yung tipong habol ng views, habol ng clicks, habol ng engagement. But like, while the numbers are true, diba? Parang what you have to ask yourself is, ano bang totoo sa'yo? Gets. Alam mo yun? Naintindihan ko rin yan, pare. So, parang, sabi nga nila, diba, touch grass, pare. Touch grass! Touch grass minsan. Yung numbers kasi ako, masasabi ko, importante siya. Yeah, kasi, again, yung trabaho din natin, kailangan natin i-fund eh. Yung trabaho. Kasi basically, parang trabaho or negosyo yung kung ano yung brand na binubuo mo. So, yung numbers na to kasi para to sa mga posibleng mga partners mo, brand partners, mga ganyan. Pero kung yun lang yung magdi-dictate ng value mo as ikaw, parang magiging ano ko eh, hindi siya maganda para sa sarili mo kasi parang iniisip mo may kwenta ka pagka sikat ka. Oo, Parang exactly. ganun yung nangyayari. So, ako personally, wala akong pake, in all honesty, man, kung magisikat ako, na-appreciate ko yung community ko, yung troopers. Pero, at the same time, kung hindi nila ako kilala, parang okay lang din naman. Pero sobrang na-appreciate ko sila. Yun yung masabi ko. Parang, iba din yung feeling na parang katulad ng sa PGDX na hindi ako sanay, parang may nagpapapicture na. Sabi ko. So parang nakakatuwa yun. Pero pag uwi mo sa bahay, ikaw pa rin naman yun eh. Ano yun, parang iisipin mo, kung di ako wala nagpapapicture sa akin, wala akong kwentang tao. Kung mababa yung views ko, hindi ako marunong na content creator, parang ganun. Hindi siya ganun eh. Parang pangit sa mental health. Yes. Bilang ano. Speaking of that, Ivan, yung next question ko is that, do you think being a content creator is dangerous or toxic? Double-edged sword eh. Oo, definitely. So, ano kasi, pagka naging content creator ka, tapos nakahanap ka ng, kumbaga lumabas na yung mga nakakita sa'yo outside of your own community. Ano kayo, medyo vulnerable ka sa hate farming, sa mga tao na parang minsan hindi rin nila alam yung sinasabi nila. Mas marami sa atin dito, parang lagi ako nakaka-encounter din na ganyan na parang walang etiketa, walang manners eh, kumbaga. So kung gusto mo maging talaga, kailangan mo ihanda yung sarili mo na maging tawag dito, exposed sa lahat ng klaseng tao na pwede mo makaharap online. Hindi siya puro, maganda yung content na ginawa ko, lahat to gusto kong tao, hindi. Actually, maganda nga rin yun na experience kasi medyo humbling siya. Na tipong hindi lahat ng tao mag-a-agree sa'yo. So parang it keeps you grounded in a way. Na parang hindi ako, magaling akong content creator or magaling ako, sikat ako, hindi. Parang may isip mo na, may magdi-disagree sa'yo. Diba? Pero at the same time, nakuha may benefits of being quote-unquote known sa a public space na yun. figure. Oo, kasi merong yun nga yung platform, tas kung lumaki ka na, siguro may pera ka na nakukuha from your platform.
Ganon. So, double-edged sword, definitely yung content creation. Piggybacking on the question kung is it toxic being a content creator? Dapat ba merong parang age limit yung content creators? At least sa start. Kasi Oo. maraming content creators nagiging bata, Yung mga bata, kasi probably nga- teenagers. Kasi like what we discussed earlier, when you become a content creator, you are so naked and exposed with everyone's eyeballs and perspectives and alam mo yun, and emotions online. And when you're exposed with so much negativity online, it takes a bit of like alam mo yun, like years to actually synthesize and process kung ano ba talagang totoo yung hindi. Alam mo yun, parang ang feeling ko kasi kung bata ka and then you start as a content creator, parang the risk is higher for you to actually get hurt or parang basically kung ano man yung negative impact or side effects of being a content creator, feeling ko mas vulnerable ka and at risk if you're a kid or starting out as a kid. Yeah. Dapat ba may age limit bago magsimula maging content creator? Okay. Ako personally, pare, wala naman. Kasi maraming niche eh. Yung na pwede mong itahil. Kasi may kids toys. Alangan naman, kunwari, 30-year-old man kids toys. Yung, Dude, probably, dude. baka meron. Yung mga PDF file. No, men. Pero kasi 'di ba parang ang masasabi ko lang, kung gusto start ng mga bata, kailangan pa rin talaga guidance ng magulang. Tapos kung yung magulang na hindi pa rin marunong mag-guide, tigil nyo na yung content creation. Kasi kung hahayaan nyo lang sila maka-face ng mga ganitong klaseng exposure sa iba't ibang klaseng tao nang hindi mo sila tinuturuan kung paano makikipag-interact tsaka kung paano natatanggapin, wag na lang. Kasi parang developing pa yung bata, makakasira una sa confidence niya yun. Pagka nakaharap siya ng hate kagad online. So, kung ikaw yun, may ganyan na specific na issue, mga fairly recently, na parang, kung gusto ng bata gawin, ano mo lang siya. Pero kung ayaw na talaga nilang gawin, edi wag mo ipilit, di ba? Hindi porket kikitain ng pera or kung ano. So, ako, to answer your question, kung parang may age limit ba, wala. Pero, kailangan mo talaga i-guide yung mga bata going into this. Heavily supervised, is what you're saying. Dapat supervised kung bata. Speaking of hate comments, we've all had hate comments, right? Have hate comments ever genuinely affected your mental health? And let's talk about it. Okay. Oo naman, pare. Kasi ang tawag dyan, tao ka lang din di ba? Ako personally, pare, mukha akong masaya sa camera kasi yun nga yung goal, kailangan mag-entertain. Pero ang ugali ko, mainitin ng ulo ko eh. Kung nakikita niyo, pumapatol ako sa comment section na dapat hindi na rin. Pero kasi, alam mo yung mahirap ngayon sa panahon ngayon with social media, sobrang easy ng disrespect. Oo! Pare, pinalaki ako ng tipong, kung hindi naman kita kilala, ba't ako magsasabi sa'yo nang hindi ko gusto, knowing na wala ka namang tinatapakan na tao. Yeah. Gets mo? Or kunwari, nag-e-enjoy ka sa isang bagay, tapos sasabihin mo na parang, tayo ng peki naman ang reaction mo, sabi ko, tapos atakihin ka pa sa appearance mo, lahat yung mga ganyan. Anything. So, lahat talaga. So, ako, pumapatol ako, pare, hindi ako dito, malinis na, binabawian ko sila, katulad nga, may nakita akong video, naikinig siya ng, actually, di ko na sabihin ko, pinapakinggan niya. Sige. May over na akong bridge. Basta ganun, parang inaatay ko sila, tapos talagang pinaparamdam ko talaga sa kanila, yung pinaparamdam din nila sa akin. Pero, kung naapektuhan ako, pare, sometimes you have to take a break na parang, putang dami na nito, parang hindi ko na kaya silang kahit parang gusto ko kayo pagsabay-sabayin in person eh. Pero kung magki-keyboard warrior lang tayo, parang wala rin pupunta, naapagod, titigil ako, papahinga lang ako. Tapos kailangan ko nang bumalik agad sa content creation. So, ganun ko siya inisip. Kunwari, pag may nakuha kang hate comment, papatulan mo talaga. Depende. Kung parang kasi siya, na parang may sense naman yung sinasabi niya, tinatry kong sumagot. Mahilig ako sa community ko kasi pare, parang open ako sa tawag dyan, sa conversations sa comment section ko in terms of sa mga videos ko. So, kung ang tingin mong
pangit yung sinasabi ko, maipag-usap ako sa'yo. Pero at the same time, kung ano ka sa akin ng... Control lang. Oo, control lang eh. Kung ano yung sasabihin mo in terms of yung walang hate, basta walang ano, may pag-argue ka, state mo yung punto mo, sabihin ko rin yung punto ko sa'yo. May pag-usap ako sa'yo genuinely. Ganyan. Pero kung hate yan, puta, men, mamaliitin kita. Puta, wala akong pakim. Okay, so ito, quick lang sa atin dalawa. Oo. How should a content creator deal with trolls? Huwag niyo naman pansinin. Sayang oras. Ignore lang. Tao dyan, may times na, again, di ka naman perfect tao ka lang. May times talagang, ang ina nito Oo. Pero, ang tawang pa rin talagang gawin, parang either i-block mo sila or pakita mo sa kanila na na-enjoy mo ginagawa mo. Kasi, ito specifically pare, tuwan-tuwa ako dito. May nagsabi sa akin, ang tagal mo na, ito yung first time ko nakakuha ng hate doon sa Resident Evil reaction video ko. Parang, nung nirelease yung in-announce yung Requiem. Last year to. Tapos, parang may nagsabi, basta may nakasagutan ako, inaalala ko pa yung ano niya. Siya yung pinaka-naalala ko kasi siya yung pinaka-maayos yung na hater. Maayos ba magsalita na hater? Kasi iba, alam mong, mga, parang nalaglag ng mga nanay nila nung bata sila. yung mga hindi bonakid. Yung mga hindi bonakid. Yung kinulang sa margarine. Yung umiring nanay nila nung natatae, sila yung lumabas, ganun. So, ang tawag dyan, ang may sinabi siya sa akin, kaya pala ang tagal mo na sa content creation, kaya wala ka naabot. Ngayon, para masasabi ko, nag-gauge ko yung success ko as a content creator na hindi yung sa pera, pero the mere fact na napapansin na ako ng mga developers tsaka mga publishers na gusto ko, like recently yung Assassin's Creed, di ba, with Warner Brothers dun sa Batman Legacy of the Dark Knight, yung James Bond, IOI, na nag-i-email na sa akin. Parang masasabi ko na, ano ka ngayon? Napapansin ako, nagkakaroon na ako ng small community ko na na-appreciate ako. At the same time, nakakuha na ako ng games, nakakausap ko itong mga to, na posibleng baka ikaw, pinirata mo pa. Oo. Diba? So parang yun yung parang ang gandang bawi talaga. So I guess totoo yung sinasabi nila na yung success is the best revenge. Parang ganun. Pero hindi ko naman sinasabi na sobrang successful ko. Pero doon sa aspect lang na yun na parang bilang gamer na gusto mo magkaroon ng mga free games tapos gusto mo makausap tong mga developers na to. Feeling ko nagawa ako na yun in some way pa. Ako, dude, sa Versus, the way I respond troll comments in Versus, pinipin ko siya. Ginawa ko din yan! Ginawa ko din yan, bro! So the reason ko bakit ko siya pinipin, shoutout sa community ng Versus. Kasi kitang-kita mo naman pag yung comment troll kung nangaasar lang talaga, kung wala talagang laman. So ang ginagawa ko, pinipin ko, kasi kabobohan naman talaga Kasi hinahayaan ko na siyang kainin ng mga ibang tao online. Kasi yun parang ako. Bro! May example ako niyan. So ito recently yung Code Veronica, Summer Game Fest, in-announce yung Resident Evil Veronica. So pinanood ko live sa stream yung Summer Game Fest. Tapos ngayon, syempre, kukuha ka ng clips, ilalagay mo short form. Hindi ko alam, baka matanda na to. Hindi ko alam kasi itsura niya mukhang nasa 40s o 30s. Pero... Nako, 40s, matanda na yun. Matanda na yun. Pero, at tao dyan, sabi niya, kunwari pang hindi mo alam, nakita mo na yun. Nakita mo naman yung title niyan. Sabi ko, bobo mo naman, nakalagay na nga live reaction. Sabi ko sa kanya, nakalagay na nga live reaction, nahulog ka siguro ng mama mo, tapos puro inaataan niya na yung person, may mataba, ganyan, baboy naman, ganyan, parang kung ano man yung sinasabi niya. Sabi ko, basta ako naipagsagutan ako sa kanya. Tapos pare, natuwa ako, pinin ko siya. Tapos dumating to the rescue yung troopers, pare. Sobrang natuwa ako na parang, alam mo, medyo bobo ka dyan sa sinabi mo. Live na nga sabi ganyan, bobo. Basta puro ganun, inaatake sila. So parang, yung unang point ko doon, ano yung dahilan mo para sabihin to? Kung pwede ka naman mag-scroll up at hindi na mag-comment. Sobrang daming Pilipino. At saka hindi lang Pilipino, maraming tao na gano'n na maglalagay lang for the sake of, parang gusto lang nila sabihin na hindi sila nag-iisip. Daming tanga dito, men. Dami talagang tanga, men. So parang, yun. Kung nakikita nyo o kung atakin nyo ako sa comments, papalagan ko rin kayo. Tsaka make sure, ito rin sasabihin ko din, make sure na kaya nyo yan sabihin sa akin in person. Kasi kung kaya nyo sabihin sa akin yan in person, ito, speaking of, 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 spe
Speaking of inaatake sa comment section, Ivana Alawi, pare. Oh my God. Okay, sa'yo may ano. Di ba? ako dyan. Si Ivana medyo niluluto siya ngayon. Well, Oo. actually, for quite some time now. Dahil dun sa 100 iPhone giveaway. Yep. Tapos, kasi sponsored siya ng online gambling company. Yes. So, yung question ko dun is that, ano yung stand mo or opinion mo sa mga creators and online personality na tumatanggap ng sponsorship sa online gambling? Like, is it good? Is it bad? Tapos, what Right. else do you think about it? Ako personally, pare, hindi ako tatanggap ng ano kasi, ng gambling na sponsorship. To be honest with you, may mga nag-ano na rin sa akin, lumalapit na rin. Sabihin mo sa akin na lang. Oh. Pinakita ko nga yun doon sa GC namin, may nag-email sa akin. Kahapon lang. Tapos sa amin, ang sagot ko lang, no. Usually professional naman ako pag may mga brand. Pero mga ganito, no. Kasi naiinis ako dun sa mere fact na nilalagay nila gaming. Hindi naman sa gaming, naiinis ako. Tapos parang na-excite ako, gaming platform to. Tapos makikita mo pang sugal. Sabi ko, anak na puta. Pero masasabi ko kasi pare, ako personally, nagbe-bet ako. Minsan pupunta ako ng casino kasama yung mga cousins. Pero once or twice a year lang yun pag umuwi sila galing States, ganyan. At Pero saka iba yung casino sa online gambling for me eh. tingin mo. Kasi for me, online gambling is so much worse because of its accessibility Ayun, sa bagay. and lack of oversight and restriction. Yun sa Like, bagay. una sa lahat, hindi mo alam kung sino yung taong nagbebet. Hindi mo alam kung underage pa o hindi. Yun din yung problem talaga eh, yung mga underage ngayon. May mga nakita akong mga bata, pare legit to, may mga nakita akong mga bata na addict na sa gambling. So hindi siya Online gambling. online gambling. Kasi tawag diyan, again, hindi kaya ng values ko na parang alam ko na merong posibleng masirang buhay. Kasi nagtitiwala sa akin yung community ko eh. May reason kung bakit sila nanonood sa akin, tsaka nagka-resertual. Tapos, bebenta mo sila ng sugal. Paano kung masira yung buhay nun dahil sa'yo? Oo. Di ba? Parang kasalanan mo pa rin yun. Tapos yung iba kasi, parang dinedefend nila, ano naman nila, choice naman yun eh. Pero, Totoo naman, choice naman talaga. Choice naman nila yun. Pero hindi it doesn't matter kung choice man nila yun o hindi. Parang it does not... Ikaw yung nagbigay sa kanila eh. Oo. Para mong sinabi na eto pare, ang tawag dyan. Kunwari, drug dealer ako. Kunwari, yun nga, basta parang ipit ka na sa buhay mo. Parang sinabi ko sa'yo, ito Cochillo, kailangan mabubuhay ka, pero kailangan patayin yung isa sa dalawang tao to na kilala mo. Parang ganun yung ko siya iniisip eh. So kung yung taong ipit sa financially, sa kung ano man problema niya, nakita niya yun, parang binigyan mo siya ng choice. Eto yung choice mo, ikaw nang bahala dyan, gusto mo mabuhay o hindi Dapat hindi ganun, men. So parang feeling ko, dito sa mga content creators, ito masasabi ko rin, na alam mo, tungkol sa pera lang yan eh. You have so much money already. Diba? Ang dami mo na nakukuha. Alam ko na rin, bilang tao na nandito sa industry na to, na ginawa natin to sa agency, nandito tayo sa alam naman natin kung magkano inikita nila, hindi bukod dun eh. Talaga nagiging gahaman ka, tapos sabay biglang, nakakainis pa dun, biglang gagawa ka ng charity work, galing dito sa pera na tahingiin namin, sabi ko, hugas kamay eh, ganun yung nangyayari. May nakita akong meme, pare. Para siyang edit siya nung The Dark Knight na meme na you live long enough, either die here or live long enough to become the villain. Tapos yung edit doon is, you either die a content creator or live long enough to be a casino. Casino sponsor. Pare, ang pinanay-inis ako dyan, may nakita ako. Nakalimutan ko kung sinong specific content creator to. Pero, hindi, yung Wamos ata, si Wamos. So, parang, nakita ko siya, parang na-hospitalize siya. Tapos, may nag-post nun eh. Hindi ko lang sure kung basta lang siya, naging meme. Tapos sabay sa comment section niya daw, na-hospitalize siya para ganun yung vlog niya. Tapos sabay may link pa rin ng sugal dun sa Parang sa comment section. ngayon. Sabi ko, what the fuck? Sabi ko, lala, man. So, ang question ko with regards to online gambling din, para lang i-piggyback. Kasi, kailan ba nagsimula to? Feeling ko nagsimula yung parang, sabihin ko marketing. Nagsimula yung marketing na to siguro 2 or 3 years ago. Ano yung reaction mo? Yung unang nakita mo na minamarket nila yung online gambling as gaming? As gaming, pare. Sobrang inis na inis ako.
Kasi hindi talaga siya, ako sa akin kasi hindi siya video game una. I mean, dapat bakit ba takot kayong sabihin gambling? Bakit gusto nyo gaming over gambling? Kasi alam ko, in their minds, alam nila yung parang repercussions ng both words eh. Pag sinabi mong gaming, mas madaling paintindihin sa mga tao, naglalaro ka lang. Oh. 'Di ba? Ganun. Sobrang kasinungalingan. Sobra. So, yun yung stance ko doon, pare, talaga. Okay, so ano naman tayo? Divert naman tayo. Okay. Hindi na tayo tapos na tayo sa gambling. Pero kung may nanonood na online gambling dyan, email nyo lang migo@versus.io. Pero ako naman sa akin, kung may wag na kayo mag-email sa akin. Kung i-email nyo si Evanders, sa akin na lang. Kasi may mga nag-i-email, sayang space. I-forward mo sa akin. Let me endorse it to my partner at Versus. Joke lang. Yeah, ayoko ng online gambling. Supot yan, pare. So, moving forward, dito naman tayo sa AI, pare. AI tayo. Si Allen Iverson, anong opinion mo sa kanya? Pare, one of the best point guards in the game, bro. Oo, pare. Legit. Diba? Siya yung mga I mean, hindi naman siya yung hindi siya yung una, pero siya yung nagpauso ba ng N1 skills, pare. Pero moving forward, ito, totoong AI. okay. Parang we are in the era of AI. Tapos nagsabay siya sa parang peak of content creators. Right. So, does AI scare you as a content creator? And what is your opinion on content creators who heavily rely on AI in making their content? Okay. Yung ako, kung sa unang question ko, natatakot ba ako sa AI? No. Kasi, again, Matanda na si Iverson ngayon. Okay, kaya ko siya. Sa feeling ko, masatangkad pa rin pala siya. Masatangkad. Ang tingin ko, pare, hindi ako natatakot sa AI kasi katulad ng sinabi kong point kanina, kailangan makita ng audience mo kung gaano ka-genuine before sila mag-connect sa'yo. So, kung makikita nila na puro AI lang to, tao to, saan sila maipag-relate? Kung ang avatar mo is AI, content mo is AI. So, script mo is AI, ganyan, di ba? So, parang feeling ko hindi yun tatagal. Kasi meron pang ibang repercussions na parang feeling ko hindi ako educated magsalita against. Pero at least dun sa part na yun, in terms of connecting with your audience, hindi yun tatagal. Tapos ano yung second question mo about Yung AI? second question is, parang ano yung opinion mo sa content creator that heavily relies on AI in making their content, whether in videos, whether in static, ganyan. Pero by the way, speaking of content creators who are heavily relying on AI, pwede ba, huwag kayong mag-anti-pack silica post? Kung AI-generated yung mga post yun. Wrap up ko lang para mas madali sa edit. Content creators na nag-anti-pack silica, pero nag-AI naman kayo sa content yun. Pwede ba? Magpapatotoo tayo. Medyo labo eh. Parang, ano to? Actually, pare... Sobrang unity team ng ginagawa nyo. Alam mo yun? Actually, pare, ako, to be perfectly honest, gumagamit ako ng AI tools. Oo. Tapos, Ako, gumagamit ako ng AI tools for grammar. Sometimes kailangan ko ng tulong lalo na for script writing, for proofreading. Oo, proofreading. Tapos, parang minsan i-organize mo yung thoughts mo. Kasi parang natutunan ko to kay Migo in terms of writing. Kasi hindi yun yung forte ko talaga. Si Migo kasi background niya is writer eh. Ha? So, Di ba kupa lang ako? Tapos natuto ako sa kanya. Isa yun sa mga skills na nakuha ko. So ngayon, habang ginagawa ko yung mga scripts ko, magulo yung utak ko eh. Kung ano yung muna, di ba, katulad sabi mo sa akin, parang isuka mo muna lahat. Tapos lahat ng bagay na pwede mong ipagtagpi-tagpi sa dulo, yun yung gawin mo. So ngayon, mas mabilis yung magagawa ko with AI, with ChatGPT, na ipasok buong script ko, pakita ko dun yung lahat nasa isip ko, tapos i-organize niya yung thoughts ko. Tapos from there, syempre, re-rewrite mo yung gusto mong script dun sa nabuo mong thoughts. So as a content creator, pare, what is the ethical way to use or the proper way to use AI as a content creator? Yung hindi mo inaabuso. So like what you were saying, yun nga ginagamit mo siya pag-organize ng thoughts, pang-support ng ideas ko usually. Actually, nag-generate din ako ng pictures, pero hindi fully yun yung ginagamit ko. So, for example, makikita niyo yung
yung thumbnails ko, hindi siya purely generated by AI. Ako pa rin, ini-edit ko pa rin yun. Certain elements lang. Yung may elements yun, katulad ng boxes, kasi wala akong makitang box na pwede ko ilagay ang tawag dito? Yung parang title dun sa thumbnail or yung kunwari, yung logo ko, while my logo is not AI generated, Oo. dinesign ko yun, tapos pinagawa ko sa pixel artist sa Fiverr. Yung mga iterations nun na parang may naka-Assassin's Creed hoodie, yung mga naka-costume na yung logo ko, yun, nilalagyan ko siya pinapa-generate ko siya with Ako AI. naman on the versus side of things in using AI as a tool but not as a parang entire engine. Oo. 'Di ba? Ang ginagawa ko usually kasi ang hirap maghanap ng image na sakto dun sa aspect ratio ng posts namin. So ang ginagawa ko lang kunyari maliit yung photo or malabo, ginagamit ko yung AI para lang ma-fit siya. So yun lang, but everything else yun okay Right. na. So, pero ayun nga, parang feeling ko, maganda siyang tool, pero wag mo siyang gamitin na buo. Kasi una, may sinabi si Ludwig dito pare. Kung alam mo si Ludwig, parang sikat siya na content creator Yes. sa States. Yes. Sa Streamer University, recently lumabas siya, dami sa kanya natutunan. Parang tinanong siya kung ano yung tingin niya rin sa AI thumbnails. Tapos ang sabi niya, which yun din yung point ko, na gusto ba ng tao yun? Ano ba yung goal mo para i-click on yun ng tao yung content mo? Kung ang tao galit sa AI, ba't ka gagawa nung purely AI generated na thumbnail? O kaya purely generated na video, parang ganun. So, again, kung ikaw as a content creator, kung wala kang pake dun sa side ng morality side na yun, parang as a businessman, as a content creator, gagawin mo ba siya para lang mapapanood siya, knowing na maraming tao na ayaw dun? So, yun yung question dun. Eto pare, feeling ko, let's touch on the music side of Evanders, pare. Okay. So, can you take us behind the scenes of music producing in the Philippines? Like, ano yung pros and cons? Ano yung experience mo? And ano yung... Kasi, just so everyone... Gusto ko sabihin. Yun, kasi just so everyone knows, si Ivan, nakapag-produce ka na rin or nakapag-release ka na ng music na ginamit ng Viva Max. Yes. So, okay. So, Evanders, as a music producer, nakapag-release at ginamit na ng Viva Max yung music niya. Can you tell us yung pros and cons behind that? Yeah, I guess yung pro, pare, is yung experience lang with working dun sa yung timeline na meron sila. Sobrang ikli. So, we had to do it yung buong song ng 2 days straight, What? pare. 2 days. Kasama dun yata yung... Kasama Alala yung ko mixing kasama dun? ni mixing and mastering. Kaya pagka narinig mo yung kanta, parang rush siya. Pero binigay talaga namin lahat ng ano. So, shout out kay Mikoy Morales, pare. So, isa siya sa mga, pare, sobrang supportive na tropa namin ni Migo yun na binigyan ako ng opportunity nga na to work with him dun sa, sa project na yun. Tapos yun nga, parang yung pro doon is parang na-push mo yung limits. Tsaka at the same time yung creativity mo kung gaano ka kabilis mag-isip sa content creation, sa music production and songwriting sa time frame na yun. Pero yung con, pare, mas maraming con ako natanggap. Feeling ko, mas mabigat yung con na natanggap ko nung nagtrabaho ako for Viva Max. Kasi one, natitake advantage ka sa music producer, lalo na kung starting ka kasi hindi ka na nababayaran. Hindi ako binayaran doon, Ben. Tapos ang masama doon, i-laid ako. Ito magandang clip to, pare. Okay. Nag-number 1 sa Viva Max yung movie. Oo. Tapos yung kanta ko kasama, yun yung theme song. Hindi ako binayaran. Ano nangyari nun after? So, wala na. Sweep under the rug lang. Sweep under the rug na lang. So, at the same time, mali ko din yun kasi wala namang contract ako na-sign. So, parang, again, madaming predatory practices sa music industry. Kaya ngayon madami na nag-shift into na walang label. So ngayon nagiging independent na sila. Hindi ko naman masasabi na parang magaling ako music producer or parang mas alam ko na yung industry. In all honesty, yun pa lang naman yung experience ko working professionally as a music producer. Pero parang ang side lang doon knowing na parang ikaw nag-isip ng lahat tapos parang ginawang theme song yung kanta mo, tapos you didn't get anything. Tapos alam mo na ilang million yung kinita nung platform na yun. Tapos kapiranggot nun, wala kang nakuha. Ang sama sa feeling, pare. Grabe. Can understand, I can relate. Oh. Pero, so, what's the hardest thing about being a content creator in the Philippines, pare? Specifically in the Philippines. Reach. Reach.
Kasi kunwari, gumagawa ako ng, ano, tsaka yung type of audience din kasi. Like for example, if ginawa ko yung content ko in English, mas maraming tao manonood ng content na ginagawa ko. Pero yung reason kung ba't ko siya ginagawa ng Tagalog is kasi gusto ko ma-reach mismo yung mga, yung Tagalog speaking audience sa atin. Diba? Pwede naman ako mag-English kung sakali, pero yun yung mahirap dun. Kasi in terms of numbers din, parang feeling ko kaya ng mas marami sa, kunwari, tinarget ko, let's say, mga sa Amerika, ganyan, dun sa content na ginagawa ko. At the same time, yung mahirap din yung earnings din. Kasi kung para sa mga hindi nakakaalam, mas mababa ang ad spend dito ng mga company. So in turn, mas mababa yung bibigay nilang porsyento sa'yo per video. Hindi katulad ng nandun ka sa sa US, sa UK, yung mga matataas na ad spend na countries. So, yun, yung isa sa mga mahihirap dito as a content creator. At the same time, yun nga yung maraming taong hindi nakakaintindi dito ng manners. Oo. Pero alam mo, dude, just to enhance yung sinabi mo, kasi you're saying na marami dito sa Philippines na parang walang manners online. Kasi versus being I would say, partly international brand. Kasi parang 20% ng audience namin sa US, 5% sa Australia. Ang napapansin ko, pare, hindi lang, kasi merong perspective tayo as Filipinos na, Pilipino, pag Pilipino medyo Toxic. kupal, toxic. But dude, honestly, Meron din sa kanila. everywhere. Buong mundo kupal, buong mundo toxic. And you can take that as a negative, but like, ako, the way I see it, it's more of like, it's good to know na hindi lang pala, parang as a Filipino, parang, lagi na lang natin kasing, parang as Filipinos, meron tayong ugali na, kasi Pilipinas, mahirap tayo, lagi tayong corrupt, laging ganyan, which is all of it, it's true. But like, what I'm trying to say is that, the realization na, with our audience and versus na mga ibang taga-ibang bansa din na medyo bad attitude, na talagang, it's not a Filipino problem, it's a human problem. So I think that's more enlightening na parang hindi pala problema. It's not because we're Filipino, alam mo yun. Kumbaga, the problem is everywhere. So Ivan, ito, kung merong gustong mag-follow sa footsteps mo, ano yung ano yung one thing na ire-recommend mo at saka ano yung mga sasabihin mong gadgets na kailangan niyang kunin to start out? Okay. So bago kayo start ng content creation, kung gagawin nyo lang siya for fun, kahit anong phone camera, di mo kailangan ng mic, kailangan mo lang well-lit na kwarto, di mo kailangan ng lighting, and start talking and learn the basics of video editing, tsaka at the same time, yung basic structure ng isang content. Kasi ngayon pare, kung gusto mo lang magsalita kasi wala namang kaso pero parang kung nadi-dishearten ka dahil sa views, kailangan mo rin kasi kunin yung attention ng mga tao. Parang kung gusto nilang gawin yun para sa mga nagsisimula. At least man lang learn the basic structure of short form kung yun yung gusto mong target or long form kung yun yung gusto mong target. So yun, learning ng basics of editing and yung structure ng videos, tapos phone camera, yun. So on top of that, kung let's say, sasabihin sa'yo nung person yun, ano yung mga 3 or 5 gadget na kailangan kukunin para makasimula? So kung gadget naman... Kunwari meron na siyang cellphone. So cellphone, okay na yun. Kung ano man camera, at least 1080p. Kung nakaya niyang i-shoot ng 1080p. 1080p na 30 fps na phone na camera. Tapos kung kailangan ba mic, kahit yung mga ganito lang na mic, marami na kayong mabibili. Maglalagay na nga rin ako sa Shopee ko para may affiliate link. Joke lang. Lighting para lang ma-enhance yung itsura ng video. Ang laking bagay ng lighting. Natutunan ko rin yun dito sa trabaho. Actually, yun nga lang. 3 na yun yung naiisip ko. Wala yung pang-4 na pang-5 na naiisip ko kasi yan na yung mga... So PC, pwedeng magandang PC para mas mabilis yung workflow mo sa editing. Kasi ako personally, nahihirapan ako mag-edit sa phone. So yun. Yun 4. So yun lang. So PC, just to enhance the workflow, ilaw, mic, and phone. Kaya hindi nga PC. Basta kahit anong laptop na kaya niya mag-video edit. Kung ano man yung meron. So, kaya yung ganun.
So, speaking of now, di ba, yun yung advice mo on someone who wants to follow in your footsteps. Yung next question ko dun is that, gusto niya mag-viral. Do you think going viral is dangerous? Siguro, parang dangerous in what sense ba, pare? Siguro, in just a general sense. Kunwari, kasi di ba, baguhan yung kumakausap sa'yo. Evangelist, Gets. gusto ko magsimula. Right. So parang, kung bibigyan mo siyang advice on going viral, ano yung masasabi mo sa kanya? Parang ano yung mga pitfalls or yung mga kailangan niyang iwasan, ingatan? Well, una, yung pagiging viral, masasabi ko, don't chase virality. Yun yung unang sasabihin ko. Kasi, again, ako nga, very lucky ako na parang may nakita ng content and then nag-resonate sa kanila yung content na ginawa ko. Kasi again, hindi ko naman siya ginawa for virality. Pero kung gusto mo ng ganun, kailangan mo din maghanda kasi pagka naging lucky ka, paano mo siya iso-sustain? Yun yung next mong gagawin. So dangerous siya in a sense na pwede kang makaharap again ng mga tao na hindi ka naman gusto at makakatanggap ka nun. At kung hindi ka sanay makakuha yun at hindi mo kaya i-regulate yung emotions mo, mahihirapan ka moving forward. Masisira agad confidence mo. So, wag nyo i-chase yung virality. Mas maganda siguro maging consistent na lang kayo sa paggawa ng content. 'Di ba? Na tapos i-focus yun na gumaling kayo sa paggawa ng content, hindi lang yung consistency. Kasi pag nagsimula talaga kayo, masasabi ko, basura talaga yung gagawin mo sa simula. Oo. And then eventually, 'di ba? Parang pag paulit-ulit mo siyang ginagawa, gaganda siya. Parang yung yung advice ni Ed Sheeran pare na parang gripo na matagal mo nang hindi binuksan. So pagka binuksan mo siya sa una, doon lalabas may mga kalawang, may mga dumi. So eventually pagka tuloy-tuloy na yung daloy ng tubig, Malinis clear na. na yung tubig. Oo. So basically ganun din. Agree, pare. Yung next question ko sa'yo, pare, is, what is the best thing about being a content creator and what is the worst thing about being a content creator? Best thing about being a content creator, sa side ko, na feed yung, yung parang yung sa creative outlet, yun yung gusto ko, magkaroon ako ng creative outlet. Tsaka at the same time, yung free games, yun din. Yung worst thing, yung pag naging trabaho na kasi siya, may times na parang ayaw mo nang gawin yung isang bagay pero kailangan mo siyang gawin. So, kailangan handa ka rin isipin na kung papasukin mo yung content creation ng full-time or gusto mo siyang seryosohin, kailangan mong ilagay sa isip mo na magiging trabaho siya. Hindi siya sobrang hirap na trabaho katulad ng 9 to 5, pero trabaho pa rin siya. Ito, last question. Can you share things that content creators do na nakikita mo that make you cringe? Yung sa sugal, yun ay isa sa mga sa sugal. Yung nagli-link ng sugal. Naglilink ng sugal kahit nasa ospital. Sa hospital. Galing no? Yun ang Ang tawag marketing. dyan, tapos sabay gagawa ka ng... Hindi ako mahilig sa pare, sa poverty porn. Dude, same. Ako personally kasi pare, inaamin ko hindi ako mabait na tao. Pero I can be kind. I'm not a nice person but I can be kind. But So- you're not nice but you're kind. So parang Ako nagsabi sa'yo nun ay ka ba nagsabi sa akin? Oh, yun, so tama? be nice. Be kind. Be kind. Tapos tama, si Miga nagsabi sa akin. So basically, parang pag ako, kung gagawa man ako na gano'n, hindi ko napapakita sa camera. Parang tutulong na lang ako parang behind the scenes behind the camera. Parang ayoko na ipakita sa tao kailangan niyang tumulong. Kasi alam naman na ng tao kung ano yung kailangan nilang gawin. 'Di ba? Anong gusto mo the gets ko parang kung ano yung sinasabi nila, pero sa akin naman hindi ko siya parang basta hindi siya nagiging genuine sa akin yung dating sa akin ng pagtulong kasi meron ka na nakukuha in return na mas malaki. So for example, ang laki ng video, nagpamigay ka ng ganyan-ganyan, pero at the same time, bigla mong i-monetize yung video na yun. Sasabihin nila, hindi, parang nga ma-fund ko yung yung patuloy na pamimigay. Pwede yung ganun kung yung buhay mo, hindi rin marangya. Pero nakikita mo marangya yung buhay mo, tapos i-fund mo pa yun. Ba't hindi mo gamitin yung ibang pera mo para i-fund yun? So, hindi nagme-make sense. Pero not unless parang ikaw yung content creator, siguro, na parang normal lang yung buhay mo, pero talagang ginagamit mo yung pera na yun para tumulong ng tao, siguro mas okay pa sa kanya. Pero, in general, hindi ko trip yung mga poverty porn. Poverty porn, tsaka yung guilt tripping Yun yung, Ano yun? Ano yun ang yung class? guilt trip na
Para siyang para siyang kapatid ng poverty porn. Yung tipong kunwari yung they're making content to make you feel bad. Para siyang negative feeding. Basically it's negative news na talagang overly exaggerated para to get clicks and views. Okay. Yun yung for me, yung Gets. cringe for me, pare. Tsaka isa pang cringe, syempre yung Pac Silica, anti-Pac Silica, pero this post has been made by AI content. Bro, don't be a hypocrite. Gets. But yan, so, alright, yun na yung end ng portion natin ngayon ng questions. Magsa-segments na tayo after. Okay. Okay guys, time for our first segment of Alter Ego, which is speedrun. Basically, magtatanong ako ng 15 random questions sa ating guest and they have at the max of 2 minutes to answer everything. At the end of this segment, magkakaroon tayo ng leaderboard kung sino yung pinakamabilis nating guest sagutin lahat ng questions natin. Evanders, are you ready? Ready na ako, men. Okay. Your house is on fire. What's the one thing you'll save if everyone you love is already safe? PC. Okay. You're in a house party with strangers. You're the DJ. What's your first song? Hot in Here by Nelly. What's the one thing you miss in high school or college? Hindi nag-iisip ng tungkol sa pera, bills. Mga ganyan. You're on your first date. Which movie will you be choosing to watch? Wala, kasi ayoko ng movie date sa first date. Are mobile gamers real gamers? Yes. What's one game you want to play for the first time again? Final Fantasy X. You're a Pokemon trainer. Who is your starter? Squirtle. Game Boy or PS5? PS5. Cats or dogs? Dogs. Cinema or streaming? Cinema. Best Filipino food? Bulalo. You suddenly time travel to 2010. What's the quick advice you'll tell your younger self? Huwag ka mag-alala, maging genuine ka, maging totoo ka sa sarili mo. What movie, book, or pop culture material should people read to be a better human? To be a better human? Oh. Siguro, hindi ko masabi better human, pero ulitin ko yung Final Fantasy X. Kasi dun sa game na yun, questionin mo yung maraming bagay. And I think, as humans, kailangan natin questionin yung mga bagay-bagay. Most overrated geek franchise? Star Wars. Most underrated geek franchise? Star Wars. Done! Wow! Alright, yung official time ni Evanders is 1 minute and 26 seconds point 2. Ayan, yun yung official time mo, screenshot. So, isi-save natin yan for the succeeding shows. Pero right now, congratulations, Ivan! Ikaw yung number 1! Hey! Ako yung number 1! Ako pala una! Unang-una! Sino kayo makakatalo? Dito tayo sa second segment, pare. Okay. So, the second segment is called Guest in a Nutshell. Basically, a quick snapshot kung sino ba talaga yung guest natin to kung gusto niya siya ma-meet for the first time. So, Ivan, quick lang to. Hindi ko na sasabihin why. Basically, dire-diretso na siya. So, what's your best comfort food? Best comfort food? Wow. Pansit Canton. Anong klase? Ayaw ni Erin yun ito, pero yung yellow ako. Yellow pare. ka, bro! Bad choice. Yellow ako. Yellow pancit canton is the Ay, worst. gusto ka lamansi! Ay, pass din ako sa kasi gusto ko sweet and spicy or hot and spicy. Adi, okay pa ako doon. Ako, either yon o, pero pinakagusto ko yung dilaw. What is your MBTI? MBTI? Oo. Sorry, yung, ano to? yung Miles Brigger's INFJ, I- ISTP. Actually, hindi ko alam. Hindi ako nagte-test ng ganun eh. Parang, kasi- nakikita ko sa dating apps, pero wala akong Sige, paki. ibibigyan ka namin ng test para at least mabigay natin sige. sa kanila sa audience. Favorite color? Damn. Blue. Navy blue. What movie do you want to recommend to us right now, yung mga nanonood? Movie? Ito yung napanood ko. Isa sa mga paborito kong parang noir films. Gusto ko yung Seven. Ooh, is this Yung kay Brad Pitt. Brad Pitt and Morgan Freeman. Morgan Freeman, yeah. Seven. Good choice. What is your Vecna save song? Basically, Oh kukunin my ka ni God. Vecna sa Stranger Things. Lalo na. Anong song bibigay namin sa'yo? Oh my God. Okay, ngayon. So, pinapainggan. Favorite song of all time ko kasi, Feel Me and by Craig David. Solid. Ako Jumbo Hotdog. Jumbo Hotdog. May video tayo. Yeah, call back yan. Ito, Ivan. What is Evander's red flag? Red flag? Sa kahit sinong tao, no? Hindi, ikaw. What's yours? Akin. Red flag ko. This is about you. Okay, very impatient. Impatient. What's the most expensive thing you bought for your hobby and collectible? Hindi mo kailangan sabihin kung magkano. Kailangan mo lang sabihin kung... Well, kung gusto mo sabihin magkano, okay lang. But like, what did you get na pinakamahal? Well, I mean, siguro
Di ako mahilig kasi mangolekta ng mga sobrang mahal na bagay. Pero pinaka mahal, siguro yung lightsaber na. Yung mga lightsabers. Pero ano yun eh. Yung force effects ba to? Yung mga Force FX lightsabers ko. Good choice, good choice. Eto, SKL, share ko lang. Share one thing most people don't know about you. Gusto ko ngayon weightlifting tsaka Uy. lalakad. So, yun. Migo Delfin approves this post. Gusto ko yun ngayon. Eto, last question sa guest in a nutshell. Ano ang pinapanood mo pag kumakain ka? Nang ano? Pag kumakain ka ng pagkain. Umakain. Kasi di ba, pag kumakain ka ng pagkain, gusto mo meron kang piniplay na video. Right. So, ako madalas, ngayon nga, katulad na sinabi ko kanina, yung mga YouTube stuff, di ba, nag-aaral ako. So, the past couple of weeks, nanonood ako ng mga tawag dyan kung paano ko i-improve yung content ko. So, yun. Game, okay. So, next segment is called Hot Take. Very straightforward. We're gonna ask Evanders ko anong hot take niya ngayon sa panahon. So guys, Evanders, Okay. what is your hot take? It can be anything about entertainment, culture, or lifestyle. May hot take ako na sobrang strong ng opinion ko. At sinabi ko na rin to sa dati nating show. Pare, kailangan nila balik si Ben Affleck as Batman. Kasi, if Ben Affleck was given Christian Bale's role in The Dark Knight, he would have done a better job. Woof. Hot take, hot take. Ako, siguro, I see your point. The next segment is called Character Select. We're basically asking our guest kung anong fictional character or pop culture figure pinaka nagre-represent sa kanila. So, Evanders, Character Select, which fictional character are you most like and why? Siguro, in terms of yung parang masungit, tapos parang ayaw sa tao talaga in general, in person. Kasi gusto ko, introvert talaga ako. Siguro si Solid Snake, pare. Solid Snake. Kasi si Solid Snake, medyo, parang, medyo jaded ding tao yun eh. Tapos sabay parang ayaw niya rin isolated din siya. Tapos buong buhay niya, ganun siya. Pero at the same time, alam niya rin, parang may parang gusto niyang gumawa ng tama, pero at the same time, alam mo yung mga ginagawa niya, hindi rin morally maganda. Parang ganun. Parang yun naman sabi ko rin. Gets. Okay, next segment. Ito pare, the next segment is called Mystery Mount Rushmore. So basically, ang Mount Rushmore is you give your top 4 in any given topic. Pero since na Mystery Mount Rushmore ito, hindi natin sasabihin muna sa audience kung anong topic to. Kasi kunwari, for example, Mount Rushmore mo, who is your Mount Rushmore in NBA basketball? Pwede mong sabihin, Mount Rushmore, so si LeBron, Kobe, Jordan, and whatever. Si Shaq, whatever. So, it's for basketball. Pero since na it's called Mystery Mount Rushmore, sabihin mo lang yung apat na entry without saying kung sino. Isusulat mo siya dito kung ano yung topic. Tapos papakita mo sa camera kung ano. So sasabihin mo sa camera yung top 4 ng Mount Rushmore mo. Pero susulat mo dito kung saan. Okay. Tapos ipapakita mo siya in the end. Okay. Ayan. So basically, kailangan hulaan ng audience natin kung sino yung Mount Rushmore na tinutukoy ni Evanders. Okay. Paano ko makita? Kailangan ko rin hulaan eh. So sulat mo yung subject, tapos sabihin mo yung top 4 mo. Tapos tatry ko hulaan, tapos tatry din hulaan ng audience. While we're waiting, we just want to say thank you to our sponsors. Back to you, Ivan. Kasi wala pa kami sponsors. But if you are curious on sponsoring Alter Ego, email nyo lang kami, go to our Facebook and check our bio. All of our information to work with us is there. Okay na? Okay. Bro. Wait, Pero Pakita mo muna sa akin. Pikit ka, Migo. sobrang pahit na handwriting ko. Okay. Tago na. Okay, Okay. sabihin mo, sino yung apat? Okay. Who is the mystery Mount Rushmore of Evanders? Craig David, Brian McKnight, Chris Brown, Stevie Wonder. Is this the Mount Rushmore of the best R&B singers? Yun ba? Of all Tama? time. Yep. Tama. Alright. So guys, comment nyo below kung tama ba yung hula nyo. If hindi, sorry, better luck next time. And thank you. Alright, so okay then. So the next segment
the next segment that we have is called Famous Last Words. Wow. Evanders, you have a gunshot wound. Oo. Namamatay ka na. You have seconds to live. What is your famous last words? Mas isip. May isa, and then ako na, tapos na. Nagawa ko ng lahat. Nice. Ako, ano ba meron ba akong famous last words? Siguro famous last words ko ano. Let's recontextualize things. So, famous last words ulit. Yung nakahawak sa'yo is yung love of your life. Okay. It doesn't have to be like a wife or a girlfriend. Basically, love of your life. Pwedeng mother, pwedeng father, pwedeng kapatid. So, ano yung famous last words mo, given that context? Masasabi ko lang siguro, sana naging proud ka sa akin. Yan. Nice. Yun. Good job. And our last segment is called Unknown Sender. So basically, ano to, Ivan yung sasagutin mong question ngayon is from a guest previously. Pero since Since ikaw walang guest, ako yung unang guest. since ikaw yung unang guest, ikaw yung magpo-push ng domino. So, Okay. instead of answering, yung gagawin na lang natin ngayon is you will ask the question. Tapos we will push this forward. So basically, if you are kung hindi ikaw yung first guest, ang gagawin natin sa segment na to is may ipa-play kaming video ng previous guest na without knowing who you are, pero magbabato siya ng tanong. Okay. Tapos sasagutin mo, tapos next naman yung after mo sagutin, ikaw naman magre-record ng question for the next guest without you knowing who it is. Okay, sige. So, look into the camera. Okay. What is your first question for our next guest? Bukod sa IGN mo, kung magkakaroon ka ng call sign as a jet fighter pilot, ano yun? Nice. All right. And that has been Ivan's alter ego, guys. Thank you for joining. We hope you had so much fun as Saya, much as man. we did. Do you have anything to promote, share, or shout out? Ito parang feeling ko hindi pa na-announce to sa channel ko talaga. Pero recently, pare, gusto ko rin i-announce, baka mailabas siya mauna. I am a Sega Southeast Asia Ambassador. Yo! So, sobrang proud ko yun sa mga narating natin in such a short time. So, na maging part ng mga programs na to, and gusto kong pasalamatan syempre yung troopers, mga natutunan ko dito sa Unbox, sa tropa ko to, si Migo, mga natutunan ko, siya yung nagpasok sa akin dito sa company na to, and yung mga kasama namin, sila Gian, yung producer namin, si Migo na nandito, maraming salamat sa inyo. And again, yun nga, hindi ko magagawa itong mga to kung wala yung mga taon to kung saan ako natuto. So, Evanders, can you quickly share with the audience your experience with Alter Ego today? Ano to masaya siya na interview. Magaan yung loob ko kasi una, matagal na tayo magkaibigan. Para tayo magkapatid. Tapos at the same time, parang ang ganda ring experience sa akin to going back here as a guest, not as an employee. So parang bumalik ng high school, parang ganun, parang homecoming in a way. Nice. Kamusta mga troopers? Ako si Evanders, isa akong gaming content creator and music producer, and level up with Versus.